iparating. Ano yon? Upang makita ang mga kasalanan ni Sara at hindi nila itatago sa mga katagang dismiss ang impeachment. Kami po na bahagi ng Impeachment 3 o mas kilala bilang People Impeachment Movement ay hindi po mananahimik. Hindi po kami titigil. Patuloy po kami kikilos, pagbabantay upang mapanagot hindi lang ang pangalawang Pangulo, kundi ang lahat ng mga magnanakaw ng mga opisyal ng ating gobyerno. Kami po ay kikilos, hindi po kami magpapatahimik, hindi kami tatahimik. Wala pong pwedeng magpatahimik sa amin. Kung makita na po natin sila ay nakatulan, doon marahil mananahimik na kami at magpapatuloy sa kanya-kanyang buhay. Pero ngayon, ang iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang mga katayuang buhay, mayaman, mahirap, gayon sama-sama upang iparating sa Senado na meron po tayong dapat gampanan, meron po silang dapat gawin. Let us all uphold the Constitution. Respetuhin po natin ang konstitusyon. Ituloy ang paglilitis, huwag pong patahimikin, huwag iligtas si Sara sa likod ng ating mga takot na mga senador na ayaw harapin ang katotohanan na merong kasalanan ang kanilang pinagtatanggol. Muli, mula sa grupo po ng People Impeachment Movement, kami po ay nananawagan sa Senado at sa lahat ng kapwa Pilipino. Harapin natin ang katotohanan. Harapin natin ano yung dapat gawin. Let us all uphold the Constitution. Ating pong litisin at tignan kung mayroon talagang katotohanan. At kung wala naman tayong problema doon. At kung meron, siya i-convict at panagutin sapagkat meron siyang responsibilidad at pananagutan sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Philippines, si kasamang Matthew Silverio. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat mga kasama. Mapagpalaya kasi gusto natin maging malaya sa mga mandarambong at magnanakaw ng sektor ng edukasyon. Marami dito mga kabataan, mga estudyante at mga magulang. Ang ninakawan po ni Sara Duterte bilang dating DepEd Secretary ay kaming mga kabataan. Ito ay dapat mga classroom, mga upuan, kagamitan, baka nga extra building pa sa mga paaralan. Pero ang ginawa ni Sara Duterte sa pamamagitan ng mga confidential funds, intelligence funds, at kung ano-anong tichirya na kagaya ni Mary Grace Piatos at kung ano pa, ay sinayang, inaksaya at hindi natin alam kung saan napunta. Karapat-dapat naman si Sara Duterte sa isang patas na impeachment trial. Kaya naman, nung nakaraan, yung 19th Congress, tinawag ko po sila, tinawag po ng Student Council Alliance of the Philippines na mga mag-aaral, na yun yung pinakatuwag na Senado. Ay ngayon, may mga kulelan, yung ibang duwag, graduate na rin at hindi nakapasok sa bagong semester ng 30th Congress. Kasi nakita ng kabataan, nakita ng estudyante, nakita ng mamamayan na hindi sila karapat-dapat sa naging performance at grado nila last 19th Congress. Ngayon, ang 20th Congress na Senado, hinahamon natin na ituloy na nila ang paglilitis para madepensa ni Sara ang sarili niya at mapanagot siya kung may kasalanan talaga siya. Naniniwala ang SCAP na mabigat ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Na mabigat at malalim ang kasalanan niya sa estudyante at kabataan at mamamayang Pilipino. Kaya naman mga kasama, ang panawagan namin, litisin! Litisin! Sara Duterte! Litisin! Litisin! Sara Duterte! Cheese Escudero! Galawin ang baso! Cheese Escudero! Galawin ang baso! Cheese Escudero! Galawin ang baso!
Pilipino. Mga kasama, uphold the Constitution! Impeachment trial now na! Palayain natin ang mga sarili natin sa mga mandarambong at magnanakaw. Litisin si Sara Duterte! Ako po si Kamaming. Ako ay naririto bilang isang leader. Marami pa isang boses mula sa hanay ng pinakakulelat ng ating lipunan, subalit hindi kailanman nawala ng dignidad at paninindigan. Naririto po tayo ngayon upang ipahayag ang ating kababaana sa pagkadismaya sa patuloy na pagbibigay ng proseso ng impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Para sa amin pong mga mararita, ang usapin ng justisya, pananagutan at katotohanan ay hindi simpleng legal na usapin. Ito po ay deklarang kaugnay sa aming pakikibaka sa araw-araw. Sa bawat pagkakataon, pinagpaliban ang paglilitis. Sa bawat pagkanuno sa sinumpaang tungkulin ng mga institusyon, nadadagdagan ang pagkadurog ng aming tiwala sa sistemang pang-justisya. Paano kami maniniwalang may justisya? Para sa maliliit, kung ang mga kapangyarihan ay tila may kapangyarihan umiwas sa kananagutan. Ito po ay usaping moral, usaping makatao, kapag ang isang opisyal na tulad ng pangalawang Pangulo ay may kinakaharap na seryosong karapatan at paratang, dapat harapin ito sa tamang paraan sa loob ng sistemang umiiral, hindi sa pamamagitan ng mga teknikalidad o impluwensya ng kapangyarihan. Kami po ang maralita ay araw-araw na humarap sa apekto ng maling desisyon ng mga nasa poder, problema sa kalusugan at kawalan ng ligtas na tirahan. Kaya sa tuwing may issue ng pananagutan sa mga lider ng bayan, kami po ay nananawagan ng isang malinaw, mabilis at makatarungang proseso sapagkat ang pananagutan ng mga pinuno ay salamin ng respeto sa mamamayan. Kung ang presidente ng Pilipinas ay kayang ipapatay ni Bibi Sara, at ganun din po, kaya niya nang magtatag ng AJK sa Davao. Kami pa kayang mga ordinaryong mamamayan ay kayang hatulan at parusahan agad-agad. Bakit tila may special na pagtrato kapag opisyal ng gobyerno ang sangkot at hindi ba't pare-pareho tayong saklaw ng batas? Kaya kami po ay nananawagan sa Senado bilang impeachment. Naku na lang yun. Itaguyod ninyo ang inyong mandato, patunayan ninyo sa sambayanan ng justisya ay hindi lamang para sa mamamayan, kundi para sa lahat. Lalo na para sa aming mga matagal nang pinabayaan. Hindi po kami pumapanig sa paninira, kundi sa katotohanan. Hindi po kami humingi ng gantihan, kundi sa pananagutan sapagkat ang tunay na justisya ay hindi lamang nagsisilbi sa batas, kundi sa pagsisilbi sa tao. At sa mga nasa kapangyarihan, huwag ninyong maliitin ang tindig